konsepto at iba't ibang aspekto ng climate change. Ang climate change ay nagdudulot ng malawakang pagbabago sa ating kapaligiran. Mula sa mas matitinding panahon ng tagtuyot at bagyo, hanggang sa pagtaas ng antas ng dagat na naglalagay sa panganib hindi lamang sa kalikasan, kundi pati na rin sa kabuhayan, kalusugan at seguridad ng mga tao sa buong mundo. Sa bidyong ito ay ating tatalakayin ang mga sanhi at epekto ng climate change. Ang konsepto ng climate change. Ito ay tumutukoy sa pagbabago ng klima sa buong mundo. Ito ay naramdaman simula noong kalagitnaan ng ika-20 siglo. Ang climate change ay maaaring isang natural na pangyayari, o kaya ay maaari ding napabibilis o napalalala dulot ng tao. Ayon sa isang pag-aaral ay naitala ang Pilipinas bilang pang-apat sa 10 bansa na pinaka-naaapektuhan ng climate change. Ito ay dahil mas lumalakas, dumadalas at nagiging unpredictable ang pagkakaroon ng mga natural na kalamidad tulad ng bagyo, pagbaha at malalakas na ulan na nararanasan sa bansa. Ayon sa mga pag-aaral ay may dalawang sanhi ng climate change. Una ay ang natural na pagbabago ng klima ng buong mundo. Ito ay sama-samang epekto ng enerhiya mula sa araw, sa pag-ikot ng mundo, at sa init na nagmumula sa ilalim ng lupa na nagpapataas ng temperatura o init sa hangin na bumabalot sa mundo. Pangalawa ay dahil sa gawain ng mga tao. Ang ilan sa mga ito ay ang paggamit ng mga fossil fuels gaya ng langis at coal, at ang pagputol ng mga puno na sanhi ng pagkakalbo ng mga kagubatan. Ito ang nagpapataas sa konsentrasyon ng carbon dioxide at iba pang greenhouse gases sa atmosfera. Maraming masamang epekto ang climate change hindi lang sa kapaligiran kundi pati na rin sa buhay ng mga tao. Ang global warming o pag-init ng temperatura ng mundo na siyang palatandaan ng climate change ay nagdudulot ng sakuna kagaya ng heatwave, baha, malalakas na bagyo at tagtuyot na maaaring magdulot ng pagkakasakit at pagkamatay. Dahil sa pagkasira ng mga komunidad dulot ng mga kalamidad na hatid ng climate change, ay lumalaganap din ang malnutrisyon at iba pang suliraning panlipunan. May ilang mga mamamayan ang napipilitang lumikas dahil nasira ng malakas na bagyo ang kanilang mga tahanan o kaya ay natabunan ng lupa dahil sa landslide. Samantalang ang iba naman ay kinain ng dagat ang dating lupa na kinatatayuan ng kanilang mga tahanan. Nagkakaroon din ng suliranin sa karagatan dahil sa tinatawag na coral bleaching, na pumapatay sa mga coral reef na siyang tahanan ng mga isda at iba pang lamang dagat, na nagiging sanhi ng pagbaba sa bilang ng nahuhuling mga isda at pagkawala ng ilang mga species. Pinangangambahan din na malulubog sa tubig ang ilang mabababang lugar sa Pilipinas dahil sa patuloy na pagtaas ng sea level bunga ng pagkatunaw ng mga iceberg sa Antarctica. Ang iba't ibang aspekto ng climate change. Una ay ang aspektong politikal. Nagkaroon ng internasyonal na kasunduan tulad ng United Nations Paris Agreement on Climate Change. Isang internasyonal na kasunduan na nilahukan ng halos 200 bansa na nangako na kanilang babawasan ang kanilang greenhouse gas emissions upang mapanatiling mababa ang pagtaas ng temperatura ng mundo. Sa Pilipinas ay nagkaroon ng mga hakbang at mga pulisiya upang labanan ang epekto ng climate change, tulad ng RA 8749 o mas kilala sa tawag na Clean Air Act, isang batas na naglalayong protektahan at pagandahin ang kalidad ng hangin sa Pilipinas. At Republic Act 10121 o Disaster Risk Reduction and Management Act na nagbago sa sistema ng pamamahala ng sakuna sa Pilipinas mula sa simpleng pagtugon tungo sa paghahanda, mitigasyon at pagbabawas ng panganib. Ikalawa ay ang aspektong pang-ekonomiya. Malaki ang epekto ng climate change lalo na sa mga sektor na direktang naaapektuhan ng pagbabago ng klima. Tulad ng sektor ng agrikultura. Ang masamang klima ay lubhang nakaapekto sa produksyon ng pagkain lalo na sa mga umaasa sa agrikultura na siyang unang makakaranas ng kawalan ng supply ng pagkain at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pinsala sa mga negosyo at infrastruktura.
Ang mga natural na kalamidad tulad ng bagyo, pagbaha at tagtuyot ay nagdudulot ng malaking pinsala sa infrastruktura at mga negosyo na nagreresulta sa mabagal na pag-unlad ng ekonomiya at pangangailangan ng malaking pondo para sa rehabilitasyon. At ang pag-usbong ng green economy. May mga pagsusumikap na baguhin ang ekonomiya tungo sa green economy o ang pagpapalit ng produksyon at konsumo patungo sa mga sustainable o makakalikasang pamamaraan, gaya ng renewable energy at ecotourism. At aspektong panlipunan. Mahalagang maunawaan na ang climate change ay hindi lamang problemang pangkalikasan, bagkus ay may malalim din epekto sa ating lipunan. Katulad ng pagbabago ng buhay ng mga komunidad. Maraming komunidad, lalo na sa mga coastal areas, ang apektado ng pagtaas ng level ng tubig sa dagat at matinding mga bagyo. Ang mga mamamayan sa mga lugar na ito ay maaaring mawalan ng tirahan at kabuhayan, kaya nagkakaroon ng mas maraming climate refugees o mga taong kailangan lumikas dahil sa epekto ng klima. Pagdating sa kalusugan, ang climate change ay nagdudulot ng pagkalat ng mga sakit tulad ng dengue at malaria na nakukuha mula sa mga lamok na mas mabilis dumami dahil sa mas mainit na temperatura. At pagtaas ng insidente ng kahirapan. Ang mga nasa laylayan ng lipunan ang unang tinatamaan ng mga epekto ng climate change. Mas kaunti ang kanilang kakayahan para sa recovery mula sa mga sakuna at madalas silang nawawalan ng kabuhayan. Konsepto at iba't ibang aspekto ng climate change.